Pinilit ako ng aking dating asawa na pumirmang papel ngang annulment habang hawak ko pa ang resultang ultrasound para lang makahabol siya sa fitting ng barong sa kasal niya sa anak ng chairman ng korporasyon. Isang taon pagkatapos, sa reunion ng aming batch sa kolehiyo, habang nakatayo siya sa rurok ng kapangyarihan at inuyam akong talunan at kabiguan, isang tawak lamang ng dalawang bata ang ginamit ko para gumuho ang kanyang pwesto bilang CEO at ang kanyang kasal sa bilyonarya. Paano kaya nagawa ng isang tulad kong duha at nag-isang inang walang kalaban-laban na itumba ng ganun kahusay at ganun kalala ang isang taksil? Itinulak ko ang pinto NGB Prum NG5 bituin na restaurant na Emperador. Nang tumunog ang orasan ng alas 7:30 ng gabi, ang hangin sa loop ay malapot na sa amoy ng mamahaling pabango, taba ng inihaw na manok, at ng nakangiting boses na nagpupuryanyagan sa isa't isa. 10 taon na ang lumipas mula nang hawakan ko ang aking diploma sa ekonomiya at lumabas sa pamantasan. Ang sagradong konsepto ng reunion ay naging isang dinakikitang entablado kung saan ang mga talunan ay nanginginig sa sulok, habang ang mga nagtagumpay ay nagpapakita ng kanilang mga susi sa BMW, mga limited edition na bag ng Louis Vuitton, o makatitulo na nakalimbag sa ginto sa kanilang business card. Hinila ko ang bakantang upuan sa pinakasulok na dako, malapit sa mapulang velvet na kurtina na nakabitin mula sa kisame. Suot ko lamang ang isang itim na belo na terno, walang alahas, ang buhok ay nakaipit ng maayos. Sa loob ng 5 taon, isa akong nag-isang ina, mag-isa kong pinalaki ang makambal sa gitna ng abalang lungsot ng Cebu at ang kalupitang ito ay nagpahasa sa akin upang maging isang babaeng mahusay magtago ang damdamin. Nginuya ko ang isang higop ng tubig, malamig na minamasdan ang kawaawang dramang nagaganap sa harap ko. Sana ay hindi na lang ako pumunta, ngunit ang aming class president ay tumawag ng nang na sinasabing ito ang 10 taong anibersaryo ang aming pagtatapos, at hindi maaring wala ang dating class officers. Nang itaas na ang class president ang kanyang baso para sisimulan na ang kanyang pambungat na talumpati, biglang bumukas ng malakas ang mabigat na pintuang kahoy ang VIP room mula sa labas. Walang katok. Kayabangan lamang. Lahat ng 30 tao sa loob ng silid ay biglang nanahimik. Sabay-sabay na lumingon ang lahat patungo sa pintuan. Ang pumasok ay hindi isang bisita lamang, ito ay isang lalaking nakasuot ng 3 piraso na kulay abong ternong tinahi sa kamay, na humusga sa kanyang mataas na katawan. Mataas ang ilong, perpektong nakayos ang buhok, at kumikislap sa kanyang kaliwang pulso ang isang Patek Philippe na may halagang katumbas ang isang condominium unit. Pumasok siya, may dignidad at pagpapahalaga sa sarili, ang malamig na tingin ay lumipas sa buong silid tulad ng isang hari na nagbibisita sa kanyang nga nasasakupan. Biglang lumaktaw ang aking puso at kumabog ng malakas sa aking dibdib. Ang kamay ko na humahawak ng baso ng tubig ay walang malay na humikpit hanggang pumuti. Si Daniel ang aking dating asawa. Ang taong nagagising papeleng annulment sa mukha ko sa gitna ng isang bagyo 5 taon na ang nakalipas, na may malupi na salita. Sa tabi mo, habang buhay akong magiging isang walang kwentang empleyado. Kailangan kong karera at wala kang kakayahang ibigay iyon sa akin. Ang class president ang unang nakreaksyon. Halos lumukso siya papalabas, nakpaypay at nanghinghi sa isang ngiting nakakabalif. Diyos ko, CEO Daniel. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Akala namin abala kayo sa korporasyon at hindi makakarating na pakahalaga ninyo, Sir, maligayang pagdating. Halika po, sa gitnang upuan kayo. Paumanhin sa lahat ang pulong ng Board of Directors ang korporasyon ay humaba ng higit sa inaasahan. Ang asawa ko naman ay naginsistong isama ko siya sa pamimili kaya't huli akong dumating. Ang lahat ng bilang ngayong gabi ay sa akin, enjoy lang kayo. Sumabog ang palakpak at mga papuri. Ang nga dating kaklase ay nakakalingkis sa paligid ni Daniel tulad ng malangaw sa asukal. Nagsisilbi ito, nagbubukas nito ngang upuan. Nagtatanong sila tungkol sa kanyang mga proyektong bilyon-bilyon, at pinupuri ang kanyang asawa ang prinsesang tikun na binabanggit niya sa mapakmataas na tono. Umupo si Daniel sa sentro, nagilaf ng tabako, at paminsan-minsang tumugon sa mga papuri sa pamamagitan ng isang giting isang sulok ng bibig lamang. Nananatili akong nakaupo sa sulok, dahan-dahang nagbabalik ang aking pahinga sa normal. 5 taon ng pagiwas at ngayon, tinalaga akong ng tadhana sa isang pagtatakpo sa makipot na lugar na ito. Iniabot ko na ang aking bag para magdahilan na may sakit na anak para makaalis. Hindi ako takot sa kanya, nasusuka lang ako sa ideya na makibahagi ngang hangin sa tulad niyang walang utang na loob. Ngunit nang lumabas na ako sa upuan, tumatawid na ang tingin ni Daniel sa kurtina. Natigil ang kanyang paghitit ng tabako. Sa likod ng ulap ng usok, nakita ko ang kanyang nga mata na kumitit at isang masamang ngiti ang dahan-dahang kumalat sa kanyang ngalabi. Pinigilan niya ang sigarilyo, at kinumpas ang daliri na may singsing na brilyante sa mesang salamin. Oh,
Tingnan ninyo kung sino ang naroron sa sulok. Kung hindi ako nakakamali, iyon ang ating dating class beauty queen, di ba? Kawawa naman, nakaupo ka lang doon sa sulok. Matagal na tayong hindi nakikita, halos hindi kita nakilala. Sabay-sabay na lumingon ang 30 pares ngang mata sa akin. Biglang naging nakabibinging katahimikan ang espasyo. Ang tungkol sa aming kasal at mabilis na annulment ay hindi alam ang gayit sino sa batch. Kasi noot iyon ay bago pa man kami naging sikat sa makaibigan, nagpakasal kami ng tahimik sa lalawigan. At bago pa namin naibalita sa lahat, gumuho na ang kasal. Sa kanilang mamata, si Daniel ay nagmamalasakit lamang sa isang lumang kaibigan. Ngunit tanging kami dalawa ang nakakaunawa, libu-libong patalim ang nakatutok sa akin sa bawat pantig. Pinanatili ko ang payapang ekspresyon, hindi tumayo, hindi sumulistit. Mabuting araw, CEO Daniel. Abala ka nga pala, pero malinaw pa rin ang alaala mo. Hindi ako mahilig sa ingay, mas komportable ako dito sa sulok. Mahinahon? Sumabog si Daniel sa tawa. Ang tunog ng tiyanyang pagtawa ay umalingaw-ngaw sa VIP room, puno ngang walang kahihiyang panunukso. Itinulak niya ang kanyang upuan, tumayo, at dahan-dahang lumapit sa akin. Nung mag-aral pa tayo, napaka-arogante mo. Napakaraming lalaking nakakaalab sa iyo. Hindi ka man nagnanais lumingon. Narinig ko na literal kang nagpumilit magbuhay ng mag-isa nitong mga nakaraang taon. Bakit? Hindi naman masama ang itsura mo. 5 taon na ang lumipas, hindi ka pa ba makahanap ng mas magandang lalaki? O baka masyadong mataas ang pamantayan mo, napaalagaw ngang lahat na nga interested? Nagsimulang sumutsot ang ilan sa mga babaeng dati akong narinig na nagseselos. Nakitang class president na nagiging tense ang sitwasyon at nagwawagaywe nga makamay para mapigilan, ngunit itinaas ni Daniel ang kamay para hadlangan siya. Ang tingin niya sa akin mula sa itaas tulad ng isang tao na nakatayo sa tuktok ng isang bundok, tinitingnan ang isang langgam sa ilalim ng putik. Nais niyang patunayan, tingnan mo, lumakas na ako nang wala ka. Ikaw, nang wala ako, habang buhay kang magiging kabiguan. Ngumiti ako ng marahan, dahan-dahang tumayo. Ang aking nga itim na heels na tumatakay sa sahig ng isang malamig na klek. Mas maikli kaysa sa kanya hanggang pangalamang ako, ngunit hindi ko tinitingnan si Daniel ng pataas. Tinitingnan ko siya sa kabila, tinitingnan ko ang duwak na tinatago niya sa loob ng nga branded na damit. Mabuti o hindi ang lalaking makakasama depende sa kung paano kumain ang tao, Daniel. May managnanais ng pinakamahal na pagkain, ngunit kailangang lumuhod, yumuyuko, at humalik sa paan ng iba para makain. Ako naman, nagluluto ako ng aking sariling kanin gamit ang aking sariling pawis at sagabi. Hindi ako nagijizing na takot at napapahiya. Kaya naman, napakahalaga ng aking buhay para sa akin, mas mahalaga, sa totoo lang, kaysa sa managbebentang ang kanilang budi para mapaupo. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Daniel mula sa pula hanggang sa maputlang maputi. Kumikibo ang ugat sa kanyang sentido. Ang aking salita ay tumatama sa kanyang pinakamahina na bahagi, ang kahihiyang tinataglay niya nang tinanggap niyang maging manok ng pamilyang kanyang asawa. Humakbang siyang isang hakbang pasulong, hinahadlangan ang aking daan. Marunong kang magsalita. Ganun pa rin ang suwail mong ulo. Titingnan ko kung gaano katagal ka mananatili sa Cebu na may ganong ugali. Ang mababaeng tulad mo ay karapat-dapat lamang mamuhay sa ilalim ng lipunan. Hinahpit ko ang tali ang aking bag, handa na akong sumakot ng biglang. Biglang bumukas ng malakas ang mabigat na pintong VIP room. Nanay. Nanay namin. Dalawang malinaw at bata pang boses ang pumutol sa makapal na hangin ng galit tulad ng patalim. Lumingon ang lahat sa silid kasama na si Daniel patungo sa pintuan. Nakatayo ron ang dalawang bata. Isang batang lalaki na may maliit na checkeret na polo shirt, hawak ang kamay ng isang batang babae na may damit prinsesa na puting-puti, may pulang ribon sa buhok. Maganda ang dalawang bata, maputi, malusok at magkapareho tulad ng dalawang patak ng tubig. Ngunit ang bagay na nagpatahimik sa lahat ng 30 tao sa silid ang hindi makapaniwalaan, ay ang mga mukha ng dalawang bata. Ang namaitim na matang bahagyang umahon pataas, ang mataas na ilong, ang manipis na malabi. Kamukha nila si Daniel hanggang sa kabalisahan, parang isang kopya-kopyang kinakopy-paste mula sa mukha ng CEO na nakatayo sa gitna ng silid. Hindi natakot ang mga bata sa malaking grupo. Pagkakita nila sa akin, binitawan nila ang isa't isa at nagtatakbo patungo sa sulok. Ang batang babae si Sofia ay tumalon sa aking kandungan, niyakap ang aking binti, ang maliit na bibig ay nakasungit na nagmamakaawa. Nanay. Matagal na si Ate Cora sa CR. Naghintay kami sa labas ng lobby tapos tinanong namin ang front desk kung saan si Nanay. Namimiss namin kayo. Si Mateo naman ang kuya ay mas kalmado.
Ang maliit na kamay ay humawak sa gilid ng aking damit, ang malinaw ngunit mapanuring na mata ay umikot sa silid, at tumigil sa mataas na lalaking nakaharang sa harap ng kanyang ina. Lumuhod ako, niyakap si Sofia, at hinagod ang ulo ni Mateo. Oy! Namimigat ang aking ilong ngunit pinigilan ko ang bawat luha. Sinabihan ko ang aming kasambahay na maghintay sa laruan sa unang palapak. Hindi ko ine-expect na maghahanap ng paraan ang dalawang bata para pumunta dito. Nang dahan-dahang tumayo, nakatitik ako sa mukha ni Daniel. Nag-imbento siyang bato. Ang buong katawan ni Daniel ay natigil tulad ng isang estatwa, ang mata ay nakabukas ng napakalayo, nakatutok sa dalawang bata. Ang kanyang dibdib ay humihinga ng mabilis, ang makamay na may mahal na relo ay nanginginig kaya't kinalpos niya ang maito ngunit hindi pa rin niya naitago ang matinding takot. Ang mga batang ito sila ba? Ang boses ni Daniel ay pagod na pagod, tulad ng daing ng isang taong sinasakal. Umatras siya ang kalahating hakbang, natisot sa paangang sofa, halos nahulog. Nagsimulang mag-usap-usap ang matao sa silid tulad ng tinanggal na pugat ng pukyutan. Itinuturo nila. Tinatakpan ng kamay ang bibig sa pagkamangha. Ang pagkakatulat na biological ay isang bakal na katibayan na walang anumang pagtanggi ang makakatago. Inilayo ko si Mateo at Sofia ng bahagya sa likod ko, tumayo ng tuwid, at nakaharap sa pagbagsak ni Daniel. Oh! Hayaan ninyong ipakilala sa CEO Daniel ang aking dalawang anak. Ilang taon na sila? Tanong ni Daniel ngunit hindi niya tinitingnan ako, nakatitik ang mga mata niya sa mukha ni Mateo. 5 taon. 5 taon? Inulit niya ang bilang tulad ng isang lasing. Lumiliit ang kanyang pupils. Isang taong marunong sa negosyo tulad niya, posible bang hindi niya makuha ang simpleng kalkulasyon? 5 taon na ang nakakalipas ng gabing pinilit niya akong pumirma ng annulment at pinalayas dagdag ang 9 na buwan ng pagbubuntis perpektong akma. Biglang humakbang pasulong si Daniel, iniabot ang kamay parang gustong hawakan si Sofia. Tea, bakit hindi mo sinabi sa akin noong buntis ka? Bakit mo ako itinatago? Umatras ako. Tinanggal ang kanyang braso sa hangin. Para sa ano? Para mahadlangan ang iyong pag-angkat sa trono? Huwag kang mag-alala, 5 taon na akong nanganak ng mag-isa, nag-alaga ng mag-isa, nagturo ng mag-isa. Sa kanilang birth certificate, ang bahagi ng pangalan ng ama ay may salungguhit. Mula ng gabing lumabas ka sa pinto para lumipat sa piling ng ibang babae, ang batang ito ay wala ng kinalaman sa iyo. Biglang itinuro ni Mateo ang maliit na mukha. Ang maitim na mga mata na minana mula mismo sa lalaking nakatayo sa harap niya ay nagningning ng malamig na pagpapalayo. Nanay, sino ang binatang iyon? Bakit siya nakatitingin kay nanay? Gusto pa niyang hawakan si Sofia. Hindi ko gusto siya. Tito. Ang salitang tito mula sa bibig ng sariling anak ay isang huling suntok sa psikolohiya ni Daniel. Umatras siyang 2 hakbang, ang mukha ay puting-puti, ang bibig ay nakabuka ngunit walang may buga. Ngumiti ako ng marahan, pinakpak ang ulo ni Mateo, at sinadyang magsalita ng malakas para marinig ng lahat sa VIP room. Isang estranghero lamang, anak. Masyadong, maingay dito, hindi para sa atin ang lugar na ito. Halika na, dalhin ko kayo sa bahay para matulog. Hinawakan ko ang kamay ng 2 bata, determinadong lumiko at lumakad. Iniwan sa likuran ko ang nagulat na mukhang 30 dating kaklase at ang yaong nakukumpas na katawan na humahawak sa mesa para hindi matumba. Ngunit alam ko, ang pagpasok ni Mateo at Sofia, ngayong gabi ay nagpaputok ng isang time bomb at ang mga taong niyurakan ang aking mga anak at ako 5 taon na ang nakalipas ay malapit ng magbayad ng presyong hindi nila kailanman inakala. Sinarhan ng mabigat na pintuan ng VIP room ang lahat ng bulong at sismis na nagsisimulang kumulo. Ang tunog ng aking natakong ay kumakabog sa malamig na marmol na sahig ng hallway, ang restauran matatag, tiyak, at walang kahit isang panginginig. Hinigpit ko ang maliit na kamay ni Mateo at Sofia. Ang 2 bata ay masunurin na sumunod sa akin, ang kanilang maliliit na katawan na siyang nagbibigay ng lakas sa lahat ng aking espiritu sa sandaling iyon. Sa labas ng hallway, may amoy ng citrus na esensyal na langis ganap na kabaliktaran ng piniging atmosfera ng silit na aking nilabasan. Wala akong pagsisisi sa pagbubunyak ng katotohanan iyon. Bakit ako magtatago? Hindi ako nangangalunya, hindi ako magnanakaw at lalo na hindi ako isang taong nagpapalayo ang sariling dugo para habulin ang walang kwentang karangalan. Nanganak ako ng maayos, pinalaki sila ng maayos, tinuruan sila ng paggalang at dignidad. Ang pagpapakita kay Daniel ng mga anak ay isa lamang paraan ng pagbibigay ng isang dinakikitang sampal sa kanyang kabuktutan ngayong araw. Ngunit alam ko na si Daniel, isang taong lubhang nagmamalasakit sa kanyang reputasyon, ay hindi basta-basta hahayaang umalis ako.
At tama nga habang kami tatlo ay naglalakad patungo sa elevator lobby, may mabilis at gumagayumang nga yapak na lumapit mula sa likuran. Thea, tumigil ka, kailangan kong makausap ka. Ang sigaw ni Daniel ay pumutol sa katahimikan ng mahal na hallway. Ilang mga waiter na nakatayo doon ay nabigla at lumingon. Tumigil ako, dahan-dahang lumiko. Sumulong si Daniel tulad ng isang hayop na naitulak sa dingding. Ang mahal na ternong kamay gawa na dating perpekto ay gulong-gulo na. Ang kurbata ay nakalaylay. Ang mukha niya ay namumula hindi malinaw kung dahil sa alak kanina o sa malaking pagkabigla. Huminto siya ng 2 hakbang ang layo, ang mga mata ay frantically na lumipat sa mga mukha ni na Mateo at Sofia bago bumalik sa akin. Sa mga mata na iyon ay isang halongang pagkamangha, hindi pagtanggap, at kaunting takot. Si Mateo, sa likas na instinto, ay humakbang pasulong at ibinukas ang magraso para takpan ang kapatid na si Sofia. Ang maitim na mga mata ay nakatutok sa lalaking nawawalan ng kontrol. Si Sofia naman ay kumayot sa aking binti, ang maliit na kamay ay humawak sa tela ng aking damit. Sabihin mo sa akin ng mayos kailan sila ipinanganak, at bakit mo itinago sa akin ang ganun kalaking bagay? Ang dalawa ba ay anak ko? Sumagot ka. Inilayo ko sina Mateo at Sofia sa likuran ko, tuwid ang likod, mataas ang ulo, nakaharap sa pagbagsak niya. CEO Daniel, nasa pampublikong lugar tayo. Pakiusap na pangalagaan ang iyong sarili, natatakot mo ang mga bata. Pangalagaan ang sarili? Itinago mo ang aking dugo sa loob ng 5 taon at sinasabihan mo akong pangalagaan ang sarili ko? Anong karapatan mo para alisin sa akin ang karapatang maging ama? Hindi mo ba alam na ang ginagawa mo ay napakamalupit? Natawa ako, isang tawa mula sa kailaliman ng aking puso, puno ngang pait at pagamak. Malupit. Ang taong walang pusong naktaboy sa kanyang asawa sa kalagitnaan ng bagyo para sunduin ang anak ng mayaman ngayon ay naglakas loob na pag-usapan ang kalupit. Karapatan bilang ama? Anong karapatang harapin mo dito? Ang karapatang pinilit mo akong lagdaan ang annulment para makahabol sa pagsukat ng barong? O ang karapatang kanina ay nanunukso pa sa akin na kabiguan at walang makitang magandang lalaki? Hinawakan ko ang taling ng aking bag. Marinig mo nang mabuti, Daniel. Ang birth certificate ng 2 batang ito ay may panggalan lamang ng ina. Ang aking apelyido ang dala nila. Ang aking dugo, ang aking kabataan, ang aking buhay sa mesa ng operasyon ang ginamit ko para dalhin sila sa mundong ito. Sila ay akin sa akin lamang. Ikaw ay nagbigay lamang ng kalahatingang DNA at duwak na tumakas. Huwag kang tumayo dito at pag-usapan ang pribilehiyo na hindi mo kailanman nararapat. Nasisiraan ka na ba? Nabulol si Daniel. Umatras ng kalahating hakbang. Itinatago mo sila dahil nagagalit ka sa akin, di ba? Gusto mong gamitin sila para magiganti. Thea, gumaling na tingnan mo ang iyong sarili. Mag-isa. Malit ang kita, ano ang may bibigay mo sa 2 batang ito? Ibigay mo sila sa akin, mayroon akong pera, katayuan. May papaaral ko sila sa pinakamahusay na international school. Magtatayo sila sa isang malaking bahay. Itinayo ko ang aking kamay, at pinutol ang kanyang pangungusap. Tahimik. Malamig at determinado ang aking boses. Sa tingin mo ba binibiling ng pera mo ang lahat? Ang iyong budi baka o. Ngunit huwag kang mag-asang mabibili mo ang aking na anak. International school, malaking bahay, balak mo bang dalhin ang aking mga anak para tawagan ang babay na naknakaw ngang asawang kanilang ina bilang nanay? Balak mo bang hayaan ang iyong sariling dugo na mabuhay ng palihim, palaging natatakot sa pamilya ng iyong kasalukuyang asawa? Daniel, huwag mong lokohin ang iyong sarili, hindi mo mahal ang nga bata. Natakot ka. Natakot kang mabuksan ang lihim na ito na ang iyong posisyon bilang CEO na ibinigay ngang biyenan ay mawawala. Natakot kang ang iyong mayamang asawa ay itapon kapalabas ngang bahay kapak na laman niyang mayroon kang 2 anak sa labas. Naging puti ang mukha ni Daniel, bawat salitang aking sinabi ay tumatama sa pinakalihim na sulok ng kanyang kaluluwa na pinakanatatakot. Kakasuhan kita, ibibigay ko sa korte ang karapatang maging ama sa aking mga pinansyal na kakayahan ngayon. Walang hukumang magbibigay ng mga batang ito sa isang nag-iisang inang mababa ang kita tulad mo. Ito ang kanyang huling trump card. Gamit ang batas at para takutin ang isang ina. Hindi ako nabitag. Bahagya ko lamang itiniling ang ulo at tumingin sa kanya ng may awa. Makaso? Sige lang, malugot ko itong tinatanggap. Anong sinabi mo? Sinasabi ko sa iyo na mag-file ang kaso. Kumuha ng pinakamahusay na maabogado. Ngunit Daniel, bago mo isulat ang reklamo mo, mag-isip ka ng maayos. Sa sandaling ang kasong ito ay sumabog, ang balita tungkol sa CEO na walang pusong inabandona ang kanyang asawa na buntis ng kambal para habulin ang anak ng chairman, ito ay lalapag sa harap ng bawat pahayagan. Paano ang iyong mga shares?
Ang biyanan mong lubhang nagpapahalaga sa karangalan ano ang iisipin niya sa isang ganitong walang kahihiyang manugang. At ang iyong kasalukuyang asawa, pahintulutan ba niya kang dalhin sa bahay ang dalawang anak na hindi niya alam? Biglang naging maputing parang papel ang mukha ni Daniel. Nagsimulan ang pawis sa kanyang no kahit ang aircon ay nakabukas sa 20 degree. Sa palagay ko ba ay bobo ako? Gusto mo nga bata hindi dahil mahal mo sila nag-alala ka sa kanilang presensya. Natatakot kang banta sila sa iyong kapangyarihan. Gusto mong dalhin sila at itago sa ilalim ng iyong kontrol para isara ang aking bibig. Ngunit nakakamali ka, hindi ko ibibigay ang aking mga anak sa iyo, at hindi rin kailangan kong isang sentimo mula sa dumingang iyong kayamanan. Kung muling malapit ka sa paralan ng aking mga anak, ako mismo ang magpapadala ng medical records, ultrasound results, at annulment papers noon sa desk ng iyong biyenan. At tingnan nating sino ang mawawalan ng lahat sa laro na ito. Pagkatapos, hindi ko pinigil ang aking sariling tingnan ang kanyang napapagod na mukha. Lumiko ako at diretsong pumasok sa loob ng bakuran ng paralan. Sa sulok ng kalsada, si Daniel ay nakatayo tulad ng estatwa ng putik na nabasa ng tubig, nanginginig habang minamasdan ang aking likod. Ang makamay ay hinikpit ng mahigpit hanggang namumula, ngunit wala siyang masabing banta pa. Pagkaraan ng kaunting oras, uminok siya papasok ng kanyang mamahaling sasakyan, bumulong ng pintuan, at nagtatakbo iniwan ang bakas ng usok at manggatitig ng pahamak mula sa mga nakakita. Sa gabi, ang 60 sukat na apartment ng 3 naming pamilya ay tahimik. Hindi masyadong maluwag ngunit maayos ang pagkakareglo ko nito, puno ng liwanag at halaman. Sa sulok ng salay, isang malaking bookshelf na puno ng kuwento para sa mga bata at isang malambot na carpet kung saan madalas humiga at maglaro ang dalawa. Lahat ng bagay sa tahanan na ito ay nagpapahayag ng kapayapaan, isang maasigang atmosfera ng kaligtasan na maingat kong itinayo sa loob ng 5 taon para ibukod ang aking mga anak sa mga bagyo ng buhay. Ngunit ngayong gabi, parang may maliit na butas na nabuo sa kapaligiran na ito. Pagkatapos ng hapunan paboritong adobo at sinigang, sina Mateo at Sofia ay hindi pumunta sa sala para manood ng kartun gaya ng dati. Si Sofia ay sumunod sa akin sa kusina, tumayo sa pintuan habang minamasdan akong maghugaw, habang si Mateo ay nakaupo sa upuan ng pagkain, ang dalawang kamay ay nakasuporta sa baba, ang maitim na mamata ay mapag-isip na nakatitik sa mapatak ng tubig sa baso. Ang mabata ay mas sensitibo kaysa sa inakalaing mga matatanda, lalo na ang mga kambal na lumaki nang wala ang ama. Pinunasan ko ang aking magkamay, inalis ang aking apron, at lumapit para buhatin si Sofia at umupo na nakaharap sa kay Mateo. Mangailaw ngang nanay, bakit ganyan kayo ngayong gabi? Hindi masarap ang sinigang o may nangguli ba sa inyo sa klase? Si Sofia ay isinukli ang ulo sa aking lig, ang boses ay bahagya. Nanay, yung binatang may malaking sasakyan kanina, sino siya? Paano niya nalaman ang pangalan namin? Malaki ang dala niyang laruan pero natakot kami sa kanya. Bahagya akong huminga ng malalim. Tumingin ako kay Mateo, ang batang lalaki ay tuwid ang likod. Ang mamatang hindi bagay sa edad niya ay nakatuon sa akin. Nanay. Sinabi niya na siya ang aming ama. Totoo ba? Ang tanong ni Mateo ay nahulog sa tahimik na espasyo ng kusina, mabigat tulad ng bato. Kahit handa na ako sa sitwasyong ito, nang marinig ko mismo mula sa bibig ng aking anak ang salitang ama, natigil pa rin ang aking hininga. Paano ko sasabihin sa kanila? Na ang lalaking yon ay totoong kanilang biolohikal na ama, ngunit inabandona niya kami dahil sa pera? Na siya ay isang taksil, isang halimaw na nagtatago sa likod ng matagumpay na katayuan? Kung itatanim ko ang galit at put sa mga purong puso na ito, lalaki sila na may sugatan ang kalooban na may psikolohiya nga mga batang binago at iniwan. Hindi ko gusto na maging instrumento ngang pahihiganti ang aking maanak. Ang kanilang kadalisayan ay hindi dapat madungisang ng kasalanan ng matatanda. Ngunit hindi rin ako maring maksinunghaling. Huminga ako ng malalim, ngumiti ng malambot, at kinuha ang kamay ni Mateo. Mga mahal ko, pakinggan ninyo ang nanay. Sa mundong ito, may iba't ibang uring ang pamilya. May mga may lolo't lola, tatay at nanay. May mga may tatay lamang. At ang ating pamilya, kami tatlo, ay isang superpamilya na may nanay lamang at kayo dalawa. Sabay na tumango ang dalawa. Ito ang araling tinuruan ko sa kanila mula nang magsimula silang makalam ng bagay para hindi sila mahiyang, hindi sila may kasamang tatay kung saan ang makaibigan ay may. Ang bitatang kanina siya ang taong kasama ngang nanay na pinagsilangan kayo. Si Sofia ay nagbukas ng malawak na mga mata. Si Mateo ay kumurap ng paulit-ulit. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag nagsilang ka sa isang tao ay magiging pamilya na kayo. Noon, ang nanay at siya ay makasamang naglalakad sa isang daan. Ngunit nais niyang pumunta sa bundok at gusto ngang nanay na pumunta sa dagat.
Hindi na makatulad ang layunin ng aming buhay kaya nagdesisyon kaming humiwalay sa makaibang direksyon. May sariling buhay siya at mayroon ang nanay kasama kayo dalawa. Kaya ba siya pumunta sa amin? Gusto ba niyang dalhin kami sa ibang lugar? Tanong ni Mateo, may kaunting pag-ingat sa boses, ang maliit na kamay ay humigpit sa aking kamay. Hinuhuli ko ang makamay ng aking anak. Pumunta siya dahil baka nais niyang malaman kung paano lumaki ang nga super anak ng nanay. Kaya dalang-dala niya ang ngalaruan para makipagkilala. Ngunit marinig ninyo ang nanay. Anumang tao kakilalaman o estranghero kung gusto nilang dalhin kayo kahit saan nang wala ang pahintulot ng nay, ito ay mali. May karapatang tumanggi kayo, may karapatang hindi tumanggap ng laruan, at may karapatang huwag sumama sa kanila. Isang bagay lamang ang kailangan ninyong matandaan, nandito ang ating tahanan, nandito ang nanay, at walang sinuman sa mundong ito ang makakapaghiwalay sa ating tatlo. Maliban kung titigil na akong huminga, kung hindi, itatanggol ko kayo hanggang sa dulo. Hindi. Dapat mabuhay ang nanay ng 10,000 taon. Sumigaw si Sofia, yumapos mahigpit sa aking lik, nagpapahit ng luha sa aking damit. Si Mateo ay bumaba sa upuan, lumakat pasulong, at niyakap ang aking baywang. Ang boses ay determinado hanggang sa ikaw ay umiyak. Hindi ko kailangan ng laruan niya. Hindi ko rin kailangan ng tatay. Kailangan ko lamang si nanay. Pagdating ng panahon, lalaki na ako at bibili ako ng malaking bahay para kay nanay. At sisinaktan ko ang sinumang magpaabot ng luha kay nanay. Ang maluha na aking pinigil ng ilang araw ay bumuhos sa wakas. Hindi maluha ng kahinaan o kalungkutan kundi luha ng sukdulang kaligayahan. Niyakap ko ng mahigpit ang dalawang mainit na maliit na katawan. Ang amoy ng shampoo para sa bata ay nagpapalayo ng lahat ng pagod at galit sa aking kaloob-looban. Si Daniel ay maaring may bilyon-bilyon, nga mamahaling sasakyan, at kapangyarihan sa mundo ng negosyo. Ngunit siya ay isang walang-wala sa kaharian ng pagmamahal. Hindi siya kailanman makakaroon ganap na tiwala, hindi siya kailanman makakaroon nga yakap na ganito, walang kondisyon, walang pag-alangan. Nang masigurado ko na tulok na ang nga bata pagkatapos ng isang kwentong pambata, lumabas ako sa balkonahe at nagbuhos ng malamig na tubig. Ang lungsot sa gabi ay kumikislap ng ilaw. Alam ko na sa pamamagitan ng pagtataboy kay Daniel kanina, nahadlangan ko ang kanyang paglapit sa mga bata, ngunit isang taong naitulak sa sulok at nasugatan ang pagmamataas ay hindi mananahimik, lalo na kung mayroon siyang ibang puwersa sa likuran niya. Naisip ko pa lamang ito nang ang cellphone ko sa sala ay nagsimulang kumabog. Alas 11:30 na. Ang ipinapakita sa screen ay isang dayuhang numero masyadong maganda para hindi magmula sa may pra. Isang malamig na presentiment ang dumaan sa aking isipan. Kinuha ko ang telepono at tinanggap ang tawag. Sa kabilang dulo, isang mahabang katahimikan ang lumipas, may magaang na pahinga at malayo na melodya ang instrumental na musika bilang background. Malinaw na gusto tumatawag na ako ang magsalita muna para mahawakan ang kontrol. Ngunit napakahusay ko na sa pasensya. Sa wakas, sumuko ang kabilang panik. Isang babaeng boses ang lumitaw, maliwanag at maingat na kinayot para magbunga ng tonongang mamataas na uri, ngunit hindi naitago ang likas na pagmamataas. Ikaw ba si Thea? O ikaw ba ang si Maria Teresa? O sino ito? Isang mabilis na tawang may kahamak-hamak na kahulugan ang dumaloy sa telepono. Magpapakilala ako ng maikli. Ako si Isabel, ang legal na asawa at ang nagtataglay ng kapalaran ng karera ni Daniel. Marunong ka malamang ay nahulaan mo na ang dahilan ng aking tawag sa ganitong oras. Sumisinag ang aking ngiti sa sulok ng bibig. Paano nga naman may tatago ang isang bagay na tulad nito mula sa isang seloso at kontroladong babae tulad ni Isabel? Malamang na pinasundan niya si Daniel o ang mga kakaibang palatandaan ng pagkabigla ng lalaki nitong mga araw ang nagbunyag sa lahat. Ang dalawang batang kamukha ng kanyang asawa ay tiyak na isa sa pinakamasakit na sampal na matatanggap ng isang babaeng gaya niya. O mabuting habi, Ate Isabela. Makabi-habi na, tumawag ka mismo sa dating asawa ng iyong asawa. Siguradong mahulo ang iyong pamilya. Kailangan ba kita ng rekomendasyong abogado para sa mabilis na annulment? Sa kabilang dulo, humina ang pahinga ni Isabel. Ang tahimik na pangalong aking boses ay ganap na labas sa kanyang inaasahan. Ang nataong umasa sa pra ay karaniwang nag-isip na ang basta-basta lang sabihin ang kanilang pangalan ay magpapatakbo na ang mas mababa sa kanila. Huwag kang magpalit ng salita. Pinag-aralan ko na ang iyong background, isang nag-isang inang nagtatrabaho bilang mid-level manager sa isang maliit na media company, nakatira sa isang bahay na inhuhulugan. Iniisip mo bang gamitin ang dalawang bastardong iyon para makapasok sa aming pamilya, at mangikil kay Daniel? Nangangarap ka ng gising. Bastardo.
Dalawang salitang iyon ay nagpaputok ng galit sa aking loop ngunit ipinara ko ang damdamin, pinalubog sa kailaliman, at ginawang matulis na yelo. Ate Isabel, mabuti ang iyong investigasyon, ngunit parang hindi gaanong epektibo ang iyong magkatauhan. Kung gusto ko lang mangikil, dinala ko na sana ang nabata para sirain ang inyong kasal 5 taon na ang nakalipas, hindi ako mag-abang hanggang ngayon. Ang pagkakataon ni Daniel na makilala ang aking mga anak ay pagbabalik tanaw ngang tadhana para sa kanyang kasamaan. At ang kanyang pakawalan ng tulok at paghanap sa paralan para makuha ang karapatang makita ang mga bata, dapat ay bumalik ka sa bahay para sampalin si Daniel. Huwag kang tumawag para at magalit sa akin. Ang kapal ngang mukha mo. Natuklasan na namin ang lahat ng iyong lihim, isang walang trabaho at walang kwentang pag-asa. Huwag kang mag-ilusyon na maaari kang makialam sa aming pamilya gamit ang mga bastardong iyon. Ate Isabel, pakinggan mong mabuti ang aking sasabihin, isang beses ko lamang ito sasabihin. Una, ang dalawang batang iyon ay aking dugo, hindi instrumento and panggagahasa, at hindi bastardo para tawagan ninyo. Pangalawa, ang dating tinapon ko ng 5 taon na ang nakalipas, hindi ko ito kakainin muli. Si Daniel para sa iyo ay kayamanan, ngunit para sa akin, siya ay isang dumi na itinakwil na. Kung nais mong itago siya, ibalik mo siya sa bahay at siguraduhin hindi siya lalagpas sa tabi ng paaralan ng aking mga anak. Kung kayo, ikaw o siya ay magpapalitaw pa sa harap ng aking 3 buhay, hindi ko masisigurado na magiging buo pa ang posisyon ng CEO niya at ang reputasyon ng inyong korporasyon. Mga abuso ka sa akin? Hindi ako abala para sa pang-abuso sa iyo, babala lamang ito. Magpahinga kang mabuti sa tabi ang iyong mabuting asawa. Paalam. Determinadong pinindot ko ang buton para tapusin ang tawag, at isinama ng sabay sa blocklist ang numero. Inihagis ko ang telepono sa sofa at tumingin sa maitim na gabi sa labas ng bintana. Ang tawag ni Isabel ay hindi ko pinangambahan, ngunit ito ay nagbibigay sa akin ng babala na ang ganap na paglutas ang problemang ito ay hindi maaring gawin sa salita lamang. Pumasok ako sa aking maliit na opisina, binuksan ang laptop, ang screen ay naging maliwanag na nagliliwanag sa aking malamig na mukha. Tama si Isabel, sa isang bagay pinag-aralan niya ako. Ngunit nakita lamang niya ang panlabas na balot. Inakala niyang mid-level manager lamang ako sa isang maliit na media company. Ang hindi nalalaman ni Isabel, ni Daniel, ni sinuman sa mundo ng negosyo sa lungsod na ito ang pangalan na nakalista bilang may-ari ng 30% ng shares ng Solidum Corp, ang pinakakritikal na strategic partner na hawak ang pinakamahalagang kontrata ang korporasyon. Ang pamilya ni Isabel ay walang ibang pangalan kundi Maria Teresa Santos. Sa loob ng 5 taon, hindi lamang ako naging ina. Nagtatrabaho ako ng walang tigil, ginamit ang maliit na puhunan mula sa mamaliliit na proyekto at ang matalinong ulo ang isang economic valedictorian para mag-invest. Nagtago ako sa likuran ng mga anonymous na desisyon. Nagtatayo ng matatag na financial network para protektahan ang aking mga anak. Binuksan ko ang confidential na folder na naglalaman ng mga tuntunin ng kontrata ng korporasyon ni Daniel. Bahagyang bumaluktot ang sulok ng aking bibig sa isang mapanganib na ngiti. Daniel. Isabel. Gusto ninyong gumamit ng kapangyarihan para durugin ang iba. Hayaan ninyong matikman ninyo kung ano ang pakiramdam ng maipit ng kapangyarihan. Ang tunong keyboard ay lumampas sa tahimik na gabi. Ang balangkas ng pagbagsak ay naitayo na. Ang pinakamasamang panahon para sa mayabang na pamilya ang mataas na uri ay formal na nagbibilang ang countdown mula sa sandaling iyon. Lunes ngang umaga. Ang tsebu ay malapot sa alikabok at pakmamadali ngang nga taong papasok sa trabaho. Pagkatapos ng gabing iyon ng banta, alam ko na si Isabel ay hindi mananahimik. Isang babaeng sanay na magutos, sanay na durugin ng pera ang iba, paano niya malulunok ang galit ng mapahiya siya ngang isang nag-isang ina sa telepono? At tama nga ako habang ibinababa ko ang 2 bata sa pintuan ng preschool at nag-iwan pa ngang instruksyon kay Ate Cora. Nang lumabas na ako sa kalsada, isang puting Range Rover na may itim na salamin ay bigla-biglang lumapit at humarang sa aking motorsiklo. Kumiririt ang preno. Kung hindi ko mahusay na hawak ang manibela, baka nahulog na ako. Bumukas ang pinto ngang sasakyan, unang bumaba si Daniel, mukha na puno ngang pagod at tensyon. Tama sa likuran niya ay isang babaeng mga 30 taon. Payat ngunit nakabitin sa katawan, ang ngapiling brand mula ulo hanggang paa, ang muka ay makapal, ang makeup na nagtatago ng katalasan at kabaksikan sa likuran ng malalaking sunglasses. Si Isabel. Sa sulok niya kalsada, sinanay basing na nagtitinda niya, sagot ko laman ay nasaksihan ang buo-buong pagtatakbo niya apoy. Sa ilalim ng mata ng isang babaeng naninirahan sa alisana na ito ngang maraming dekada ang pag-away, pangongolekta ngang utang, lahat ng uringang drama ay nakita niya, ngunit ang uringang pagtatakbo na amoy pera at galit ng mataas na uri ay tunay na bihira. Tiyak,
Ang kotse ay mistulang barko sa kalseta, huminto at biglang sinakalan ang motorsiklong babaeng si Thea. Bumaba ang magandang lalaki, yung kagabi-gabing lalaki na nakasuot ng mamahalin kasama ang kanyang asawa. Hindi na kailangan pang ipakilala yon ang ngatanyak na daming palakat, ang matayok na baba at ang crocodile leatherback, alam ng nganay basing ang tinatrato niya. Inalis eng babay ang salamin, tinitigan si Thea mula ulo hanggang paa tulad eng pagtingin sa isang mikrobyo. Ang lalaki ay dahan-dahang humilang ang asawa, ngunit inalis eng babay ang kamay ng mabilis. Tumitik ang puso eng matandang nagbibili eng gulaman ng 10 piso, akala niya ay magtatalo ng ganun. Sino ang nahintay kundi ang aking Thea ay kalmado na kalmado. Naktayo ang motorsiklo, hinubad ang helmet, tumayo na nakakatayo ang makakamay at tiniknan ng diretso ang makasawang iyon. Ang kanyang dating sa sandaling iyon, patay na patay ang mamahalin babae na may branded na terno. Tama ang paglalarawan ni Nanay Basing. Hindi ako natakot. Hindi ko man lang inilipat ang aking motorsiklo. Tahimik na pinatay ang makina, kinuha ang susi, tumayo ng nakahalukip-kip at nahintay para makita kung anong drama ang ipinaplano eng mag-asawang ito. Kita ko na ang katotohanan. O sige, Thea, sa labas ka ay mukhang mas kawawa kaysa sa malarawan ng aming detektif. Ang isang babae na may dignidad na inabandona eng asawa ay dapat na nagtatalik ng palihim sa isang sulok, ngunit ikaw ay nandito na nakdadala eng 2 bastardong anak sa harap eng aking asawa para mahanap eng pera. Hindi ka ba nahihiya? Lakas at tamis ang boses ni Isabel, sadyang malakas para marinig ng gadumaan. Gusto niyang gamitin ang panggigipit ng lipunan, gusto niyang gawin akong isang masamang babae na gumagamit ng anak para sa pangungikil. Nakatayo si Daniel sa tabi, ang mukha ay kupas, bahagya niyang hinila ang manggas ng asawa. Isabel. Magsalita ng mababarito, maraming tao. Pumunta tayo sa kape sa kabila. Thea. Sandali lang. Paglutas ng bagay. Bahagya akong ngumiti, tumingin sa mahal na kape sa kabilang kalsada, at naglakad. Pumasok kami sa pinakamalayong sulok ng kape. Hindi nagtanong si Isabel ng inumin, inilagay agad ang bag at inilabas ang malalibro na folder, inihagis sa akin. Ako ay isang taong ng negosyo. Hindi ako gustong paikot-ikot. Salup niyon ay mapapel ng pahingingang DNA test sa International Hospital na pinili ngaming pamilya. Hindi ako naniniwala na ang 2 bastardong iyon ay anak ni Daniel. Isang taong matalinong tulad mo ay alam na CEO na si Daniel, ngayon siguradong nahanap mo ang 2 batang hampas lupa sa kahit saan, at pinaoperahan ng plastic surgery para magmukha silang katulad ng aking asawa para magplano ngang pangungikil, di ba? Kung may tapang ka, magdala bukas en 2 sa ospital para kumuha eng sample. Makikita nating sino ang nagsisinungaling. Tumingin ako sa folder sa mesa, pagkatapos ay tumingin kay Daniel. Nakayuko siya, hindi makaharap sa aking mata. Ganito pala ang paliwanag niya sa asawa. Hindi niya inamin na malupit niyang inabandona ang kanyang asawang buntis. Duwag siya itinapon ang lahat ng kasalanan sa akin. Ginawa akong isang manloloko para mapanatili ang sariling kalinisan sa mata ng pamilya ng kanyang asawa. Natawa ko, ang tunog ng tawa ay malinaw ngunit malamig hanggang sa buto sa tahimik na espasyong kape. At Isabel, sumasang-ayong ako sa DNA test. Sumasang-ayon ka ba talaga? Bigla si Daniel na tumingin, ang mata ay nagliwanag ng kakaibang liwanag, hindi malinaw kung kagalakan o takot, habang si Isabel ay mapakmataas na kumuyom ng kamay. Akala niya ako ay naipit na kaya puwersang sumang-ayon at nagtitiwala siyang ang resulta ay mabubunyag ang aking kasinungalingan. O, sumasang-ayon ako. Ngunit may kondisyon ako. Kondisyon? Magkano ang gusto mong bayad para sa iyong panloloko? 1. 2 milyon? Hindi kulang ang para sa aming pamilya, ngunit ang magbayad sa babay tulad mo ay nakakadiri pa rin. Itinayo ko ang isang daliri at pinakpak ito sa harap ni Isabel, ang boses ay matalas tulad ng labaha. Wala akong kailangan mula sa inyong pamilya. Ang aking kondisyon ay simple. Kapag napatunayan ang DNA test na 99.99% ang kamag-anak na ugnayan ang 2 bata at Daniel, kailangang lagdaan ang 2 ninyo ang isang legal na kasunduan na may notarya mula sa law firm na aking pipiliin. Dapat na malinaw dito. Kusanglup na tinatanggihanan ni Daniel ang lahat ng karapatang maging ama, hindi maaring labanan ang karapatang mag-alaga, hindi maaring lumapit, bumisita, o guluhin ang buhay nga akayuno. Ya yuno? Yuno. Ino-ino ana yuna? Yuno. Yuna ino-ino. Yuno a. Yuna a. Yan. Yuno ana a. Yuno ana. Yuno ana una. Anda ba kayong makipaglaro? Isabel. Biglang nagyelo ang hangin sa loob ng kape. Si Isabel ay namangga, hindi niya inakala ang galaw na ito.
Karaniwang ang nga babaeng may anak sa isang mayaman ay gumagawa ng lahat para ipilit ang pagtanggap para makamit ang kayamanan. Ngunit ako ay gumagamit ng mismong papel ngang DNA test para harangan ang karapatang maging ama ni Daniel at sabay ay binabanta ang kanyang kayamanan. Tea, huwag kang maging ganyan, iyon ay aking dugo. Paano ako makakapaglagdang dokumentong tumatanggi sa sariling anak ko? Nagpilitong pumigil si Daniel. Ngunit si Isabel ay agad na pumihit at tinitigan ang asawa. Siya ay ayaw. Sa panganib. Ang pagkakaroon ni Daniel ngang anak sa ibang babay ay isang kahihiyan para sa kanya. Kung ang nga batang iyon ay talaga ngang anak ni Daniel, mas gusto niyang itapon sila ng malayo hanggat maari para walang makakiliti sa kayamanang kanyang pinamamahalaan. Sumasang-ayon ako. Kung mapatunayan ng resulta na anak niya, ang nga ito dadalhin ko mismo ang kasunduan para pirmahan mo. Mas masaya ako kung malayo ka at ang mabastardo mula sa aming pamilya. At kung ang resulta ay nagpapakita na nagsinungaling ka, ihanda mo na ang iyong kalendaryo para sa bawat araw na ikukukulong ka. Bukas, alas 9 ng umaga sa International Hospital ang asawa ko ay maghihintay doon. Pagkatapos, kinuha ni Isabel ang bag at tumayo, isinagawa ang nautos sa asawa ngang 1 kilos ng ulo. Nag-alinlangan si Daniel, tumingin sa akin ng 1 segundo puno ngang pakasira at pakiusap, ngunit sa huli ay yumuko at sumunod sa mapanganib na asawa. Habang nawawala ang Range Rover sa aking paningin, dahan-dahang itinayo ko ang aking serbesa at yuminom ang nan isang higop. Ang lasa ay mapait, ngunit ang naiwan sa aking lalamunan ay kakaibang tamis. Ang taya ay naitayo na. Iniisip ni Isabel na siya ang hawak ng kontrol, ngunit hindi niya alam na ang mismong papel ngang DNA test bukas ay magiging tangos na magpapaputok ng pagbagsak ng kanyang buong imperyo. Alas 9 ng umaga. Ang VIP room ng Genetics Department ng International Hospital ay puno ng malamig na puting liwanag. Ang hangin ay napakabit ng tensyon tulad ng isang lubid na piniktas ng piniktas, isang unat na haplusin lamang ay maputol na. Nakaupo ako sa itim na leather sofa, tahimik na tinitingnan ang email ngang trabaho sa telepono. Sa kabila ko, si Isabella ay tuloy-tuloy na kumukumpit, nega takong nega sapatos may maingay na tunog sa sahig. Kumakagat siya sa labi. Pinipistal ang may branded na tela, nega panyo sa kamay. Si Daniel naman ay nakatayo na nakatuon sa dingding, hindi matingin sa akin. Ang kanyang mamata ay nakatutok sa pintuan ng resulta, ang pawis ay lumuluha sa nue kahit ang aircon ay 19 degree. 3 araw na ang nakalipas, dinala ko sina Mateo at Sofia para kumuhang buhok at swab ang lawe. Nagpakuha rin ng dugo si Daniel sa mahigpit na pagmamatiyak ni Isabel, natatakot siyang baguhin ko ang sample. Gumastos siya ngang malaki para mapabilis ang proseso at masigurado ang pinakamataas na antas ang confidentiality. At ngayon, ang sandaling hatol ay dumating na. Narinig ang pagikot ng hawakan, lumabas ang head doctor na may hawak na puting seal na sobra. Agad na lumapit si Isabel tulad ng isang gamo-gamo sa apoy. Halos agawin niya ang sobre mula sa doktor, ang makamay ay nanginginig na binuksan ang pitik. Si Daniel ay humakbang pasulong din, ang pahinga ay mabilis. Ibigay sa akin. Ipinulit ni Isabel at ang panginginig ng mga daliri ay pinunit ang pitik. Inilabas niya ang papel na resulta na may pulang selyo ngang ospital. Ang mata niya ay mabilis na umabot sa konklusyon sa dulo. Tahimik pa rin akong umupo, uminom ngang isang higop ngang mainit na tsaa na dalangan nurse. Hindi ko na kailangang tingnan ang papel, ang nagbabagong ekspresyon sa mukha ni Isabel ay sapat na para malaman ko na ang dulang ito ay malapit nang matapos. Sa isang kisap mata, ang mukha ni Isabel na puno ng makeup ay naging puting-puti tulad ng bangkay. Ang mata ay nagbukas ng maluwag, nakakatayo-tayo ang nalabi. Isabel, ano ang resulta? Totoo ba ito? Humakbang pasulong si Daniel, nanginginig ang boses. Iniabot ang kamay para hawakan ang papel. Plog? Isang sampal na tumaas sa buong VIP room. Ibinuhos ni Isabel ang lahat ng lakas niya sa isang sampal sa mukha ni Daniel, napalis ang salamin nito at nabasag sa sahig. Nalitaw ang 5 pulang guhit sa pisngi ng CEO. Hayop! Mandaraya! Sinabi mo sa aming pamilya na isa lamang ang kasal mo, walang anak, walang pagkakataon. Ano ang ibig sabihin ng 99,99% na ugnayan ng dugo ama at anak? Iniwan mo ba ang 2 anak mo sa labas para lumapit ngayon ang ina nila at lapain ang aming pamilya? Sinubukan mo akong linlangin? Inihagis ni Isabel ang papel ngang DNA sa mukha ni Daniel. Ang papel ay lumipas at nahulog sa sahig. Nakatayo si Daniel, hawak ang pisngi, ganap na natalong ang kahihiyan sa harap ng kanyang dating asawa. Walang sinasabi.
Sa mga mata ni Daniel sa sandaling iyon, nakita ko ang kakaibang halong damdamin. Siya ay labis na natakot sa galit ng asawa na may hawak sa kanyang buhay sa pananalapi ngunit sabay, may isang lihim na bahagyang pagmamalaki ng malaman na siya ay talagang ama ng dalawang malusok at magandang bata. Dahan-dahang tumayo ako, inayos ang aking damit, at maingat na pumunta para pulutin ang orihinal na papel ngang resulta sa sahig. Ate Isabel, mali ang iyong tinamaan. Hindi ikaw ang nilinlang ni Daniel tungkol sa pagkakaroon ng anak, siya ay duwag inabandona niya ako habang buntis para makahalin sa iyo. Iniisip mo na nakakuha kang ginto ngunit kumuha kang isang walang kahihiyang problema. Ngayon ang katotohanan ay malinaw na ang papel na ito ay hindi para sa pangungikil. Ito ay para isakatuparan ang ating kasunduan. Inilabas ko mula sa bag ko ang legal na kasunduan na maingat na inihanda ang law firm na aking pinili at inilagay ng malakas sa harap nila sa mesa. Basahin ninyo. Malinaw ang lahat ng tuntunin. Pirmahan ito kusanglop na tinatanggihanan ni Daniel ang lahat ng karapatang maging ama, hindi maaring kalabanin ang karapatang mag-alaga, hindi maaring lapitan, bisitahin, o guluhin ang buhay ng aking anak sa anumang paraan. Ate Isabel, hindi mo nais na magipit ang kayamanan ng iyong pamilya. Hindi mo nais makita ang bastardong iyon sa inyong bahay. Kaya ipirmahan mo na ang asawa mo. Nagyelo ang hangin sa kape. Si Isabel ay pinagmamasdan ang kasunduan pagkatapos ay lumingong kay Daniel at itinutok ang daliri sa muka nito. Pirmahan mo. Agad. Itanggi ang dalawang bastardong iyon. Kung hindi ka magpirma, tatawagin ko ngayon ang tatay ko para alisin sa iyo ang posisyon ng CEO. Itatapalis kita sa bahay nang wala kang dala kahit isa. Ang kapangyarihan ni Isabel ay nagtulak kay Daniel sa dingding. Tumingin sa akin si Daniel punong kawalan ng lakas at pakiusap. Tea. Huwag mo akong pilitin na gawin ito, iyon ay aking dugo. Paano ko maaring pirmahan ang isang papel na nagtatanggal sa akin ng karapatang maging ama? Dugo? Humakbang pasulong ako, inilapat ang aking malamig na mata sa mukha ng isang taong nagmamarunong na mahal ang kanyang anak. Nang pinilit mo akong lumabas sa bahay sa kalagitnaan ng bagyo, nag-isip ka bang dugo? Nang nilapastangan mo ako sa ospital bilang isang manloloko na nahanap ng random na mga bata at pinaoperahan para mapakita na anak mo, nag-isip ka bang dugo? Huwag ka nang magdrama, hindi mo mahal ang mga bata. Ikinalulungkot mo ang iyong reputasyon. Kumuha ka ng panulat at pumirma. Inagaw ni Isabel ang ballpen sa mesa at idinaos ng malakas sa kamay ni Daniel, ang boses ay mababang banta. Sa ilalim ng nakatakot na presyon ng asawa ang kamay na nun ay siya rin ang nagtapon ng ultrasound paper ng 5 taon na ang nakalipas ay nanginginig na humawak ng panulat. Enginuya ni Daniel ang labi hanggang namumula ito at pumirma ng paikot-ikot sa may pirmang bahagi. Sa sandaling natapos ang pirma, malamig kong hinawakan ang papel, maingat na tiklop, at inilagay sa bag. Tapos na yon, di ba? Kunin ang papel na iyon at umalis. Mula ngayon ipagbawal ninyo sa inyong nga sarili at sa inyong nga anak na magpakita sa harap ng aming pamilya. Kung hindi, gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para sirain ang iyong maliit na media company. At narito ito. Kumuha si Isabel mula sa bag ng isang checkbook, mabilis na sumurat at pinunit ang isang pahina, binalibak ng diretso sa akin na hulok ang tseke sa sahig. 500,000 piso para sa iyong katahimikan, kumuha ka nito at baguhin ang iyong buhay. Ang babaeng mahirap tulad mo ay malamang hindi pa nakakakita ganong malaking pera. Tumingin ako sa tseke sa sahig pagkatapos ay natawa, isang ngiting maliwanag ngunit napakalamig. Hindi ako yumuko para kunin ito. Itinaas ko ang takong angking matulis na heels at malakas na tinapakan ang tseke, pinilis ito sa marmol na sahig hanggang maputol ito. Ate Isabel, sinabi ko na ang inyong pra ay marumi, ayaw ko niyon. Itago mo para mabili ang gamot para sa pagkabalisa dahil ang susunod na araw ay kakailanganin ninyo ito ng husto. Pagkatapos, determinadong lumiko ako at lumakat patawid sa pintuan. Iniwan si Isabel na nakatayo na hindi makagalaw, iniwan si Daniel na nakayuko sa kahihiyan. Sa sandaling lalabas na ako sa pintuan ng ospital, kumabog ang telepono sa aking bag. Mensahe mula kay Abogado Cruz, ang aking pinakakatiwalang financial advisor at managing director ng Solidum Corp. Naipagpadala na ang opisyal na sulat NG Pagtihil NG Paghahatid NG Marvel Tile sa Korporasyon NG La Fuente. Gulong-gulo na silang lahat. Ang chairman ng korporasyon ay naghahanap na ang taong nasa likuran ng Solidum Corp. Hintay ang iyong senyal. Itinaas ko ang mukha at tumingin sa malinaw na langit ng Cebu. Bahagya kong tinangnan ang isang tangkay ngang buhok na lumilipad sa hangin. Tapos na ang laro. Ang papel na nagpoprotekta sa aking mga anak ay nasa aking mga kamay na. Ngayon ay panahon na para ihayak ang tunay na trump card.
Ang pinakamatamis na paghihiganti ay nagsimula nang umalis sa ospital na may papel ngang kasunduan na may nanginginig na pirma ni Daniel. Naramdaman ko na onggisong mabigan na bato na nakadurog. Sa aking puso sa loob ng 5 taon na inalis na. Mula ngayon, sina Mateo at Sofia ay sa akin na lamang magpakailanman. Walang sinuman ang karapatang gumamit ng ugnayan ng dugo para labanan o guluhin ang tahimik na buhay ng aming tatlo. Gayunpaman, naunawaan ko ng malinaw ang puso ni Daniel at ang kapangaralan ni Isabel. Ang isang taong sanay na yumurak sa iba ay hindi basta-basta mananahimik habang nakmamasid sa kanilang pinagsikduhan ay walang galang na lumakat palayo. Sisikapang hanapin nila ang paraan para kumapit at naghanda na akong may matibay na kalasak na gawa sa kapangyarihang pinansyal. At tama pagkaraan ng 2 araw ngang pangyayari sa ospital, ang bagyo ay bumagsak sa media company kung saan nagtatrabaho ako bilang pambalot. Nang umaga ng Miyerkules, tinatanaw pa lamang ang screen para suriin ang bagong advertising campaign. Si Ate Maria ang HR director at pati na ang kapatid na nagtaas aruga sa akin nung hirap pa ay nakmadaling pumasok sa kwarto ko, namumutlang mukha. Tea may nakasagalit ka ba sa mga mataas na tao? Ngayong umaga, direktang tumawag ang kinatawan ng La Fuente Corp. Sa aming CEO inanunsyo nila na ibabalik ang buong 3 milyong piso na budget para sa end-of-year events na ginagawa natin. Hindi lang iyon, binalaan pa nila ang aming mga malalaking kasosyo sa industriya na mag-boycott ng ating kumpanya. Maliban kung bahagya si Ate Maria. Ang tingin niya ay punong pagmamahal. Maliban kung ilulutas ang kumpanya ang issue sa iyo, tama ba? Tahimik akong nagtuloy. Ang ballpen ay patuloy na kumakabog sa mesa. Si Ate Maria ay tumango, malalim na bumulong. Ang CEO ay galit na galit. Pinagawa niya akong tawagan kaagad para sa HR process ng pagtatanggal sa trabaho. Tea, alam ko na ikaw ang nagdalang ng maraming malalaking kontrata para sa aming kumpanya, ngunit masyadong malakas ang impluensya ng La Fuente. Hindi kayang hagupitin ng CEO ang naiyon. Hindi na kailangang gumawa ang paraan, ate. Gawin na ang proseso, ayokong mahirapan ang kumpanya. Plano ko naman talagang magbiti para sa personal na proyekto. Lumabas sa opisina na may kahon ng gamit, wala akong kalungkutan o kawalan ng pag-asa. Sa katunayan, napatawa ako. Si Isabel ay tunay na mababaw ang pag-isip. Iniisip niya na ang pagputol ngang pinagkukunan ng kita mula sa opisina ay magpapaluhod. Sa akin wala siyang alam na ang trabahong iyon ay isang dako lamang na pinupuntahan ko para hindi mabagot at para itago ang aking tunay na pagkakakilanlan. Ilang sandali pagkatapos ng pag-akyat sa taksi, natunog ang telepono. Isang bagong numero tinanggap ko. Oh, Tea, natanggap mo na ba ang abiso ngang pagpapaalis sa trabaho? Ang boses ni Isabel ay maliwanag at puno ngang tagumpay. Sinabi na kita sa Cebu na ito, ang kalabanan ng aming pamilya ay humuhukay ng sariling libingan. Isang nag-iisang inang walang trabaho, ang upa sa bahay at gastos sa paralan ng mga bata ay mabilis na magpapahirap sa iyo. Gusto mo bang bigyan kita ng ilang daan para mabuhay? Natisot sa salita ang aking likod sa upuan ng taksi, ang boses ay walang emosyon. At si Isabel, sobrang libre mong ganggi gumawa nito. Ang asawa mo ay pinipigilan ang bawat minuto ng board of directors ninyo dahil sa delay. Ang upuan ni Daniel, alagaan mo na iyon, sa halip na abalahin ang sa akin. Bahagya si Isabel sa kabilang dulo. Malinaw na ang sulat ng pagtigil ng Solidum Corp. Ay nagbigay ng malaking suntok sa La Fuente, ngunit hindi pinahintulutan ng pagmamataas ang pagpayak na mapahiya. Ang negosyo ng aming korporasyon ay hindi mo pag-aralan. Alipin. Ilang gulo pa ito, isang kaway na kamay. Nekatay ko ay malulutas. Pero ikaw, gusto ko kang maramdamang kahihiyan, gusto kitang lumuhot at makiusap sa akin. Kung marunong ka, isuko ang karapatang mag-alaga sa mabata sa si Daniel at umalis sa lungsod na ito, alagaan sila ang aming pamilya tulad ng 2 pinalayang aso. Mas mabuti pa iyon kaysa sa mamamatay sila ang gutom kasama mo. Kaya ito ang huling plano nila, pirmahan ang papel ngang pagtanggi sa ospital para itago sa mata ng publiko. Pagkatapos ay gumamit ng pra at kapangyarihan para pilitin akong isuko ang aking mga anak sa kanila. Isang paikot-ikot at masamang balangkas. Hinigpit ko ang telepono, ang mga mata ay matulis tulad ng talim ng espada na inangat sa dilim. Ate Isabel, masyadong matiwala ka sa iyong sarili. Kahit 10 beses pang kumaway ngang kamay ang tatay mo, hindi niya malulutas ang suliraning ito sa La Fuente ngayong beses. Alagaan mo ang upuan ng asawa mo dahil bukas ay kailangan mong personal na lumuhot at humingi ng patawad sa alipin na ito. Pinindot ko ang buton para tapusin ang tawag bago pa makasagot si Isabel. Huminto ang taksi sa harap ng lobby ng isang klase na office building, ang pinakamataas at pinakamagandang sa downtown. Dito ang pangunahing tanggapan ng Solidum Corp, ang kumpanyang aking itinatag at aking pinamahalaan.
Bumaba ako sa sasakyan, itinaas ang aking salamin sa araw, at itinayo ang kahon ng gamit sa tabi ng basurahan. Ang balot ng isang ordinaryong empleyado ay dapat na itapon na ngayon. Mula sa sandaling ito, ako ay Maria Teresa Santos, ang nakatagong chairman ng Solidum Corp, ang nagtatanggan ng buhay ng La Fuente Corporation. Ang lobby nga neka-30 palapak ngan Solidum Corp ay maliwanag ang ilaw ngan chandelier na kristal. Ang nga empleyado sa makinis na uniforme ay maayos na gumagalaw. Si Abogado Cruz, ang managing director, ay naghihintay sa pintuan ng chairman's office. Nakita niya akong pumasok na suot ang puting power suit, mataas na heels, malamig na dating at ngumiti, yumuko at nagbigay ng landas. Madam Chairman, ang kinatawan ng La Fuente ay nakaupo na sa meeting room ng 2 oras na. Tulad ng malanggam sa mainit na kawali, ang nga ito ang pagtigil ng marble supply ay nakpahinto ng buong schedule ng construction ng kanilang bilyon-bilyong proyekto. Ang CEO nila si Daniel ay patuloy na tumatawag sa akin mula kahapon, gustong personal na makipakita sa pinakamataas na opisyal ng ating korporasyon para sa negosasyon. Umupo ako sa makapangyarihang leather chair, bahagyang lumiko para tingnan ang buong lungsod sa likuran ng salaming dingding. Hayaan muna siyang maghintay ng 1 oras pa, Cruz, para maisip niyang mabuti ang pagkawasak ng kaya-kayabangan. Pagkatapos iparating si Daniel rito, isa lang siya, hindi kasama si Isabel. Eksaktong 1 oras ang lumipas, bumukas ang pinto ng chairman's office at si Daniel ay pumasok. Siya ay aba na aba. Gulong-gulo ang terno, kalaylay ang kurbata, malalim ang kulop ng mata, at ang mukhang walang natitirang dugong pumipiglas. Ang presyon mula sa biyenan at ang bantang ng pagkabangkarota ay naglubha sa lahat ng pagmamalaki ng lalaking ito. Lumakat siya pasulong sa mesa, ang boses ay mababaw at nagpapakumbaba, ganap na kaibasa ng alo at mapakmataas na tono niya sa restaurant. Ilang araw na ang nakalipas. Mabuting araw. Ako po si Daniel, CEO ng La Fuente Corporation. Kumakatawan ako para sa korporasyon para makiusap sa inyo na muling isaalang-alang ang pagtigil ngang paghahatid. Handa kaming taasan ang presyong pagbiling 10% para mabayaran ang mga pagbabago sa market. Pakiusap. Habang nagsasalita si Daniel, dahan-dahan siyang naktaas ang tingin at sa sandaling ang kanyang mga mata ay nakaharap sa aking mukha na tahimik na nakaupo sa likuran ng malaking desk. Tumitigil ang lahat ng tunok sa kanyang lalamunan. Naglit ang mga pupils niya hanggang sa pinakamaliit. Umatras siya ng 2 hakbang halo-halong patumpa sa leather chair para sa bisita. Ang bibig ay nakabuka, ang makamay ay nanginginig na itinuturo sa akin. Tea, bakit ikaw ang nandito? Linilinisan ka bang ang sapatos dito? Hindi pwede. Kahit na ang gahulok na ang lahat, siya ay nakabitin pa sa isang mangmang na ilusyon. Isang lalaking lagi siyang pumapababa sa dating asawa. Paano siya magtitiwala na ang babaeng nakaupo sa pinakamataas na upuan ng Solidum Corp ay ako? Ngumiti ako, isang ngiting maliwanag ngunit malamig hanggang sa buto-buto. Dahan-dahan akong tumayo. CEO Daniel, maingat nating nanang na may plate sa mesa. Lumingon si Daniel, ang gintong nameplate ay malinaw at mayos ang titik. Maria Teresa Santos, Chairwoman, Board of Directors. Lumalambot ang ngabinti ni Daniel, bumagsak siya sa upuan, ang pagkamangha, takot, at kahihiyan ay nagtatalo sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang balot ng isang bilyonaryong likha ng pamilya ng asawa niya ay natigas ng buhos sa harap ng babay na minsan niyang itinapon dahil sa kahirapan. Nagulat ka, di ba? Ang tinawag mong walang mahanap na mas magandang lalaki ang tinulungang mawalan ng trabaho ng asawa mo ngayong umaga ay pala ang naktatangan ng buhay ng iyong karera. Ang kapalaran ng kontrata ng La Fuente ay nasa makamay ng ina ng 2 anak na kakagawa mo lang ng papel ng pagtanggi. Ikaw ginawa mo lahat ito para sa paghihiganti. Tea, ginawa mo ang kumpanyang ito para ibagsak ako. Nasisiraan ka na ba? Saan ka kukuhang ganoong daming ang pra? Natawa ako, ang tawa ay umaalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Pinapalakbo mo ang iyong sarili. Nagtatrabaho ako at nakakipon para mapakain ang 2 anak na iyong tinalikuran para protektahan sila mula sa makulat mong mababa. Ang kwento NG La Fuente na masangkot sa kontrata NG Solidum Corp ay dahil sa inyong kasakiman at kahihinaang kakayahan na umasa sa amin. Wala itong kinalaman sa pahihiganti. Bigla si Daniel ay sumulong, ang 2 kamay ay kumapit sa gilid ng aking desk. Ang mata niya ay namumula, ang boses ay mula sa pagkamangha ay lumipat sa nakakawa at napakakawawa. Tea, nawa sa 7 taon nating samahan, nawa sa pagmamahal mo sa mga bata, tulungan mo ako ngayon. Kung mabangkarota ang La Fuente sa proyektong ito, patayin ako ang biyenan ko. Palayasin ako ni Isabel ng walang dala. Mawawala na ang lahat ko. Tea, pakiusap na palayain ang paghahatid ng gatisa. Magsisisi ako sa lahat, gagawin ko ang lahat para sa inyo.
Tinataranta ko ang babaeng daing ng isang taong kuhang-kuha na ngang pababa ang lahat naramdaman ko ang isang pagdual sa lalamunan. Ang kahamak-hamak niya ay lumampas na sa anumang limitasyon ng pagkatao. Nang may para, ginamit ang kapangyarihan para pilitin at agawin ang mga bata. Nang wala na ginagamit ang pamilya at dugo para humingi ng awa. Itinaas ko ang kamay at tinanggal ang dalawang kamay niya sa aking desk. Ang 7 taong samahan na matay na iyon sa gabing itinapon mo ang 300,000 piso sa aking mukha. Ang amangang Mateo at Sofia ang papel ngang kasunduan ay nasa safe ko pa rin. Nang tumawag ang asawa mo para pilitin akong mawalan ng trabaho at lapastangan ang aming 3 nasaan ka. Tahimik ka at handa kang makinabang sa kasamaang iyon. Kaya ngayon anong karapatang gagamitin mo para makiusap sa akin? Pinindot ko ang intercom. Tinawag si Abogado Cruz. Cruz, daling mo ang kontrata negla fuente jut. Pumasok si Cruz. Inilagay ang makapal na folder sa mesa. Kinuha ko ang aking panulat at malamig na gumuhit ng malaking X sa unang pahina ng kontrata. Opisyal na abiso ang Solidum Corp. Ang korporasyon ay unilateral na tinatanggihanan ang kontrata ang supply ang materials para sa La Fuente Corporation. Ang lahat ng parusa ayon sa kontrata handa naming bayaran. Ang kasalukuyang shipment ay agad na i-redirect sa Dalisay Group ang inyong pinakamalaking kakumpetensya. Si Daniel ay sumigaw ng malakas, sumugot sa akin tulad ng isang balimunit agad itong hinadlangan ni Cruz, tinaboy ang nagabang na ex-CEO palabas ng chairman's office. Ang sigaw ni Daniel ay, lumabo at nawala sa likuran ng napinto ng elevator. Natayo ako sa salaming dingding tinitingnan ang maliliit na sasakyan sa ibababa tulad ng malanggam. Tapos na ang paubawsak. Ang opisyal na pahayag ng Solidum Corp. Tungkol sa pagtatapos ng kontrata sa La Fuente, ay inilabas ng alas 12 ang tanghali. Ang buong mundo ng negosyo sa Cebu ay nauga. Ang suntok na ito ay hindi lamang isang pansalaping pagkalugi, ito ay isang nakamamatay na blow sa reputasyon ng La Fuente sa negosyo. Ang mega project ay huminto ng walang taning. Ang shares ng La Fuente ay bumagsak ng walang tigil, naglaho ang libu-libong milyong piso sa loob ng isang hapon. At siyempre, ang pinaka-responsable para sa sakuna, ay ang taong pumirma sa kasunduan ng kooperasyon sa Solidum Corp, ang CEO na si Daniel. Ayon sa mga balitang kumakalat, ang emergency board meeting ng La Fuente ng hapon ay naging isang boxing ring. Ang chairman ng korporasyon, ang ama ni Isabel, ay nagalit ng hindi nalagyan, sinisira ang isang lumang florera na nakakahalaga ng milyon-milyon sa gitna ng kumperensya. Agad niyang binawi ang posisyon ng CEO mula kay Daniel, at nagutos ng investigasyon sa mga personal na financial violations ng lalaki sa buong panahon ng kanyang pamamahala. Ngunit ang pinakamalaking trahedya ni Daniel ay hindi sa boardroom na sa magandang mansyon ng pamilya ng asawa. Nang gabing iyon, habang ako ay naglalaro ang Lego kasama ni na Mateo at Sofia sa malambot na carpet ang aming sala, muli namang kumabog ang telepono. Sa pagkakataong ito ay numero ni Isabel, ngunit hindi na ang malakas at matayog na boses na nagbibigayawan nung umaga. Tinanggap ko. Binuksan ang speaker. Tea, niloko mo ako. Ikaw ang chairman ng Solidum Corp. Bakit hindi mo sinabi? Bakit? Iniyak ni Isabel, ang boses ay punong galit at takot na napakalalim. Ate Isabel, kailan ko kita niloko? Lagi akong nakatayo sa sarili kong paa, ikaw lamang ang nabubulag ng kayabangan ng may pera, kaya hindi mo inaaral ang tunay na katotohanan. Ngayong umaga gusto mo pang lumuhod ko at ibigay sa iyo ang aking maanak. Ngayon ang inyong pamilya ay nagdurusa dahil sa inyong sariling pride at sa katangahan ng inyong asawa. Pakiusap, patatawarin mo ba ako gaano man para ang kailangan mo para sa bayat pinsala ibabayad ko? Pakiusap na ibago ang desisyon, ang tatay ko ay na-ospital dahil sa heart attack. At ang kampastupang si Daniel, pinalis ko na siya sa bahay, pinilit ko siyang pumirma, nega annulment. Pakiusap na bawin ang desisyon parang pagluhod ko sa iyo. Iniyak si Isabel sa telepono. Ang pagmamarunong niya ay ganap na durok ng aking katibayan at kapangyarihan. Kahapon ay binalatan niya ang sariling asawa, pakaraan ngang panahon ngayon na nakita niyang banta ang aming korporasyon sa kanilang kayamanan, walang alinlangang itinanggi si Daniel. Katulad ng ginawa ni Daniel sa akin 5 taon na ang nakalipas. Ang kapalaran ay dumarating ng mabilis at tumpak. Kung ano ang itinanim ay siya ring anihin. Ate Isabel, ang mundo NG negosyo ay battlefield, walang lugar para sa emeahalua. Ang Solidum Corp ay naglagda na NG, kasunduan para sa ibang kasosyo, ang papel ay puti na ang tinta at hindi na mababago. Alagaan mo na ang iyong pamilya. At tungkol kay Daniel, kung inalis mo siya sa bahay, iyon ay bagay ngayo, dalawa, wala itong kinalaman sa akin. Huwag na akong tawagan muli. Determinadong pinindot ko ang buton para tapusin ang tawag.
Sa pagkakataong ito, lahat ng gulo mula sa panik ni Isabel ay ganap na nalutas. Siya ay maabala sa gibang ng La Fuente at sa proseso ng annulment, wala na siyang panahon o lakas para guluhin ang buhay ng aming tatlo. Ngunit si Daniel alam ko na ang isang taong katatapos lang na mawala ang karera at pamilya, na naipit sa sulok mayroon pa ring isang huling pagpupumilit. At ang target niya ay walang ibang hahanapin kundi kami. Iyon nga nang makalas-una ngang madaling araw, ang Cebu ay biglang binuhusan ng malakas na ulan. Ang kidlat ay pumutol sa dilim ng gabi, ang hangin ay humataw sa salaming balkonahe. Tunog ang doorbell na aming apartment paulit-ulit, desperado. Tumingin ako sa monitor ngang kamera sa pintuan. Sa likuran ng hamog ng ulan nakita ko si Daniel. Basa siya ng basa, gulong-gulo ang damit, ang buhok ay nakakapit sa noo. Ang makamay niya ay malakas na kumakabog sa bakal na pintuan, ang bibig ay sumisigaw nga salitang malabo sa gitnang kulok. Ang palaboy ng karaan ay sa wakas ay narating ang pintuan ng aking tahanan. Binuksan ko ang speaker ngunit hindi binuksan ang pintuan. Tea, buksan mo ang pintuan, mali ang lahat ng nagawa ko. Tea, nagsisisi na ako. Ako ay isang hayop, hindi may hambing sa hayop. Buksan mo, malamig rito sa labas, wala na akong mapuntahan. Pati na ang pangalan ng dalawang bata ang tawag bilang papang, ang lahat ay inawit niya sa labas ng pintuan. Kung isang mahinang babaeng naging ina ako, baka naawa at binuksan ang pintuan para sa basang-basa at umiyak na lalaki. Ngunit para sa akin ang awa ay namatay noong gabing yaon nang mag-isa akong lumakat sa ulan na hawak ang malit na bag. Dala ang nabata sa tiyan ko. Tumayo ako, lumakat papalapit sa pintuan ngunit hindi binuksan ang kandado. Nakatayo ako sa likuran ng isang layar ng bakal, malamig at tiyak ang boses. Huwag ka nang sumigaw pa, Daniel, nakakagambala sa mga kapitbahay. At pakiusap, huwag kang mag-amain dito. Walang amang may ugaling hamak na tulad mo ang kailangan ng aking na anak. Nang marinig ang aking boses, si Daniel ay parang nakahanap ng buhay. Tea, nagsasalita ka na patawarin mo ako, tunay na pinagsisisihan ko ang lahat. 5 taon na akong nabubuhay ng kulang palat, palagi akong may gumagawa ngang alinlangan sa budi ko dahil pinabayaan kita. Si Isabel ay nagtrato sa akin bilang, alipin, kinukutya, inuyurakan. Ngayon akong walang-wala na natanto ko na ikaw lamang ang tunay na nakmahal sa akin. Ikaw ang chairman ng Solidum Corp. Ikaw ay mayaman. Tulungan mo ako makasamang muli tayo, nangangako ako na magiging mayos na asawa at ama. Natawa ako, isang tuyo at walang pusong tawa. Ang 7 taong pagmamahal namatay na iyon sa gabing itinapon mo ang iyong bayat sa akin. Amang ang Mateo at Sofia. Ang papel ngang kasunduan ay nasa aking safe. Nang tawagan ng asawa mo ang aking employer para palisin ako at lapastangan ang aming tatlo, nasaan ka? Pipika at nakinabang pa rin sa kasamaan niya. Kaya ngayon, anong karapatang gagamitin mo para makiusap sa akin? Hindi totoo iyong pinilit ako ni Isabel, hindi ko sinasadya. Sapat na. Sigaw ko para putulin ang kanyang drama. Sinadya man o hindi sa kailaliman ng iyong puso, alam mo na hindi ka tunay na nakmamahal sa aming tatlo. Minahal mo lamang ang iyong sarili. Pumunta ka rito ngayong gabi hindi dahil sa pagsisisi, alam mo na ako ang chairman ng Solidum Corp at may para. Gusto mong kumapit sa aking damit para mabuhay ng maayos muli. Ikaw ba ay gagamitin mo ako bilang istasyong tulong? Paumanhin isinara na ang istasyong itong 5 taon na ang nakalipas. Pinindot ko ang intercom ng apartment building, tinawag ang gwardiya. Huwag kang umuwi bago pa makarating ang gwardiya para palayasin ka. Sa labas ng pintuan ay biglang naging tahimik, ang tunog ng ulan ay naging mas malakas lamang. Narinig ko ang malalim na pahinga ni Daniel, isang tunog ng pagdaing at desperasyon, pagkatapos ay ang maluwag at gumagayumang nga hakbang na lumayo sa hallway. Natakot siya. Alam niya na wala na siyang kahit isang sandata para labanan ang babaeng minsan niyang itinulak sa kailaliman. Kinaumagahan, nang binuksan ko ang pintuan para umalis sa trabaho, sa doormat sa harap ngang pintuan ay isang maliit na gendam ngang tubig. Si Daniel ay umalis na nagiwan sa likuran ng isang ganap na pagtatapos ng lahat ng kanyang huling pangarap. Tatlong buwan ang lumipas pagkatapos enigrama lindo lenigrama Solidum Corp. At La Fuente. Ang buhay ngaming tatlo ay ganap na bumalik sa normal na landas. Hindi ako lumipat sa malaking bahay o bumili ng mahal na sasakyan. Ako ay nananatiling isang nag-iisang inang nagdadala ng nga anak sa paralan sa umaga gamit ang motorsiklo, at sa gabi ay naglalaro ng Lego sa carpet. Ang titulong chairman ay ibinigay ko ng mas malawak na kontrol kay Abogado Cruz, na natili akong tagapayo sa estratehiya, at inilaan ang mas maraming oras para sa sarili at mga anak. Tungkol kay Daniel, sinabi sa akin ni Cruz na kailangan niyang umalis sa Cebu. Natanggalan ng posisyon, may masamang reputasyon sa negosyo, at sinaktan ng pamilya ni Isabel. Sa lahat ng direksyon hindi siya makahanap ng trabaho.
Sa huli, bumalik siya sa kanilang probinsya at narinig na nagbukas ang maliit na hardware store. Ito ang hato ang tadhana. Ngunit may isang bagay sa aking puso na alam ko na dapat kong sariling alisin hindi para sa akin, kundi para sa dalawang bata. Sa isang magandang linggong hapon, dinala ko sina Mateo at Sofia sa parke malapit sa bahay. Habang sila ay naglalaro sa swing ang tuwang matamis ay tumatago sa buong parke naupo ako sa bench at uminom ng tubig. Mateo, Sofia halika muna kayo pahinga tayo at uminom. Ang dalawa ay tumakbo papalapit, pawis at masaya. Sumidlan si Sofia sa aking kandungan si Mateo ay kumuhang bote ng tubig at uminom. Mga ilaw nanay naalala pa ba ninyo ang bitatang may malaking sasakyan noong ilang buwan ang nakalipas sa pintuan ng paralan? Bahagia si Mateo sa pag-inom. Si Sofia ay nagbukas ng malawak na mga mata tumango. Upo. Sinabi niya na siya ang ama namin. Sinabi mo na hindi siya pamilya natin, nanay. Bakit mo ito binanggit ulit? Ngayong araw gusto nganay na makuwento sa inyo. Isang tunay na kwento tungkol sa ating pamilya. Agad na umupo ng maayos ang dalawang bata matulungin ang mukha. Noong kayo ay maliliit pa kasinglit ng isang buto ang nanay at ang bitatang iyon ay naging isang pamilya nun. Siya mismo ang kasamangang nanay na nagsilang sa inyo. Si Sofia ay nagbukas ng malawak na mata. Si Mateo ay kumurap ng maraming beses. Ngunit ang maging tatay ay hindi lamang ang magsilang ng isang bata. Ang maging tatay ay ang marunong magmahal, marunong magprotekta ng pamilya, at ang marunong manatili sa oras ng kahirapan. Hindi kaya nga, bitatang iyon ang nga iyon. Pumili siyang ibang landas isang lugar na may mas maraming pera at magabagay ngunit wala ang nanay at kayo. Umalis siya nang kailangan natin siya ng husto. Hindi ko ginamit ang mga salitang taksil, nagpabaya, o hamak tungkol kay Daniel. Sa harap ng aking mga anak, nakwento lamang ako ng katotohanan ng pinakamainam na paraan para sa mga batang 5 taon. Kaya ang nanay ay nagdesisyon na mag-isang palakihin kayo. Sa loob ng 5 taon nagserbi ang nanay bilang tatay at nanay. Nang muling lumitaw ang bitatang iyon sa pintuan ng paralan, lubhang nagalit ang nanay gusto niyang dalhin kayo nang hindi tinanong kung sang-ayon ang nanay at kayo. Kaya ba siya pumunta? Gusto bang dalhin kami sa ibang lugar? Tanong ni Mateo may bahagyang pag-ingat sa boses, ang maliit na kamay ay humawak sa aking kamay. Hinakpit ko ang makamay ng bata. Ang karapatang magpasya ay sa inyo. Kaya hindi ko siya pinalayo para parusahan kayo hindi rin para palakasin ang galit ninyo. Gusto ko lamang na maunawaan ninyo ang katotohanan ang dugo ay likas na ibinigay. Hindi mo mababago. Ngunit ang tunay na pamilya ay itinayo lamang sa pamamagitan ng pagmamahal at sakripisyo araw-araw. Kung lumaki na kayo at gusto ninyong makita ang bitatang iyon gusto ninyong tawaging tatay hindi kailanman hahadlangan ng nanay. Ngunit ngayon gusto ng nanay na malaman anong naramdaman ninyo? Ang dalawang bata ay matagal na nanahimik. Ang hangin ay humihip sa mga sangang puno. Ang maliwanag na hapon ay dahan-dahang humina. Si Mateo ang nagsalita muna bumaba sa bench, tumayo ng tuwid, kumuyom ng kamay sa harap ng dibdib isang posturang hindi bagay sa gulang. Ayaw ko sa kanya. Pinaliak niya ang nanay pinakdamutan ang nanay. Itinuruan kami ng guro na ang lalaking nagpapahirap sa babay ay masama. Hindi ko kailangan ng tatay mayroon na akong nanay. Nanay ay superhero at reyna namin. Si Sofia ay sabay-sabay na tumango at niyakap ng mahigpit ang aking lig. Tama. Ang pinakamasarap na luto ay si nanay, ang pinakamagandang kwento ay si nanay rin hindi kami alis kasama kami ng nanay habang may buhay. Ang nasalita ngayon ay simple at tapat mula sa dalawang batang ito tulad ng isang mahiwagang gamot na nagpagaling ng lahat ng sugat sa kailaliman ng aking kaluluwa. Ang katotohanan tungkol sa kanilang pagsilang ay hindi nagdulot ng pakalito sa kanila at hindi rin nahasik ng put. Ginamit nila ang sariling malinis na puso para gumawa ng isang pagpili. Ang dugo ay hindi sapat ang tunay na pamilya ay itinayo sa pagmamahal. Niyakap ko ng mahigpit ang dalawang mainit na maliit na katawan. Ang amoy ng baby soap ay nagpapalayongan lahat ng pagod at sakit. Ang katotohanan na aking ibinunyak ay tulad ng paglagas ng isang tinik na matagal ko nang ininalagaan sa dibdib para tunay na gumaling ang sugat. Mula ngayon, ang anino ni Daniel ay hindi na kailanman makakaabala sa isipan ng aming tatlo. Ika-animong taglagas mula nang naging nag-iisang ina ako. Ang tiyabu ay binibisita ng bihirang malamig na hangin. Nang umaga na iyon, nakatayo ako sa balkonahe ng aming apartment dahan-dahang iniinom ang mainit na kape tinitingnan ang lungsot na nagbabago sa liwanag ng bukang liwewe.
Lahat ng bagay ay tila lumayo na sa nakaraan. Ang kwento tungkol sa isang dating asawa na ginibang pabalik ang buong karera ngang mapakpalalong ex-husband ay naging balita sa mundo ngang negosyo ngunit ngayon ay nalimutan na rin ng matao sa gitna ngang mabagong balita. Tahimik na tahimik lamang ang nananatili sa tahanan na ito. Ang Solidum Corp ay patuloy na lumalago. Ibinigay ko ang mas malaking kontrol kay Abogado Cruz, naging strategic advisor na lamang ako, inilaan ang mas maraming panahon para sa aking mga anak at sa sarili. Nag-aral akong floral arrangement. Sa weekend, personally na nagluluto ngang komplikadong lutong hindi ko pa nagagawa nun dahil sa kakulangan ng panahon. Sina Mateo at Sofia ay pumasok na sa first grade. Sa unang araw ng paralan, hawak ang maliit na kamay ng dalawang anghel dumaan kami sa may bandila at mapulang pintuan ng paralan. Habang tinatanaw ang maliliit na likuran ng dalawang bata na masayang naktatakbo papasok ngang silid-aralan, alam kong nanalo na ako. Hindi ang panalo laban kay Daniel o kay Isabel ang matamis na pahiganti ay isang pansamantalang damdamin madalas na nagdudulot pa ang kawalan sa loob. Ang totoong aking napanalo ay ang paharap sa mga pagsubok ng buhay, ang pagtatalo sa hatol ng lipunan, at ang pagtatalo sa kahinaan ng aking sariling puso. 5 taon na ang nakalipas, napatunayan ko na ang isang babaeng inabandona ay hindi nangangahulugang tapos na ang kanyang buhay. Ang pagtataksil ang isang lalaki ay hindi dulo, ito ay isang crossroad na puwersahan tayong maging mas matapang, mas malaya. Ang katayuan hindi mga bagay para ipakmamalaki o para yumurak sa iba, ito ay isang matibay na kalasag para protektahan ang ating dignidad at ang mga mahal natin sa buhay. Karaniwang tumatanggap ako ng mga mensahe mula sa mga babae na may kaparehong kalagayan, nagtatanong sa akin kung paano malampasan ang sakit ng annulment, kung paano maging matagumpay. Lagi ko silang sinasagot ng isang salita. Tumigil na sa pag-iyak at magsimula ng kumita. Huwag maghintay ng habak mula sa taong nagpahirap sa iyo. At huwag umasa pang manumbalik sila para humingi ng patawad. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pag-away o ang pagsigaw, ito ay ang mamuhay ng pinakamaliwanag, pinakamatagumpay, at pinakamapayapang buhay hanggang sa hindi na kayang abutin ng nagtaksil sa iyo ang iyong antas. Uminom akong huling higop ng kape, lumiko at pumasok sa loob ng bahay. Ang boses ni na Mateo at Sofia ay nagsisitwala na sa sala. Nanay. Ang suwato ni Kuya Mateo ay nagsasabi, "Nayo na ang librong niya, prinsesa ko." Hindi totoo. Pinag-iwan nila sa ilalim ng mesa, di ko kasalanan. Natawa ako ng malakas, lumakat patungo sa dalawa at hinagot ang ulong nga bata. Sige na, mga superhero nganay, mag-ayos na kayo, ngayon ay dadalhin ko kayo sa pakain ng fried chicken at pagkatapos ay magbibisita tayo sa zoo para makita ang mga girafa. Mabuhay ang nanay. Sabay na sumiga ang dalawa, nagtatakbo papalapit at niyakap ng mahigpit ang aking baywang. Ang sikat ngang umaga ay pumasok sa bawat sulok ng tahanan, niliwanagan ang tatlong makakasamang katawan na nagsisitwala sa isang mainit na yakap. Sa labas ng tahanan na ito ang mundo ay puno nga manlolup, ngam nga pagtataksil, ngam nga inggit at digmaang pangkapangyarihan. Ngunit sa loob ng aming tahanan sa ilalim ng aking pangangalaga, tawanan lamang, pagmamahal, at isang walang hanggang kapayapaan. Ang kapayapaan sa huli ay para lamang sa mga may lakas loob na hawakan ito at karapat-dapat dito. At ako, Maria Teresa Santos, lubos na ipinagmamalaki ang nagawa ko.